Diyos, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Ipagpatuloy po natin ang pangangaral tungkol sa Pasko. Amen? Sinimulan ko po ito nung nakaraang linggo. Ang Pasko po ay si Jesus. Christianity and Christmas is Christ. Kaya nandoon po yung salitang Christ sa unahan. Christianity, Christmas, nandoon yung salitang Christ sa unahan. Amen? Kaya ang Pasko, amen, ay si Jesus. Amen? Ibig sabihin, kapag inalis natin si Hesus Kristo sa Pasko, hindi na yun Pasko. Dahil ang Panginoong Hesus ang totoong kahulugan ng Pasko. Amen po ba? Amen. At sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan, ang dami pong aral na sinasabi sa atin ng Pasko. Una na dito ang pag-ibig, tapos kagalakan. At syempre, hindi mawawala ang pag-asa. Sabi nga daw nila, Christmas is love, joy, and hope. At totoo naman yun. Pero ngayong gabi, mga kapatid, sa kabilang banda, may iba pang mga aral na tinuturo sa atin ang Pasko. Ang Pasko po ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pagparito sa mundo, meron siyang mga aral na itong mga aral na ito ang talagang gusto niyang ituro at iparating sa bawat tao o sa bawat mananampalataya. Basahin po natin ang ating main text. Ganito pong sabi, Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ngayong gabi, Panginoon, marami pong salamat sa bilang ng mga mananampalataya na naparito. Pinuno mo pong muli, O Diyos, hallelujah, ang lugar na ito ng mga tao na makakapakinig ng iyong salita. Punuin mo rin, Panginoon Diyos, ang aming puso ng mga katotohanan ng iyong salita, ng mga aral na nais mong iparating sa amin. Ngayong gabi ang malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong gagawin. Sa gabing ito, makuha namin, Panginoon Diyos, hallelujah, ang mga aral na ito na aming dadalhin sa aming pag-uwi. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mga aral po ngayong gabi, lessons from Jesus' birth. Lessons from Jesus' birth. Ang mga aral mula sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung gusto po natin na maging maayos, masaya, at makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Pasko ngayong taon, kailangan nating matutunan, maunawaan, at hakbangan ang mga aral na ito mula sa kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Ang unang aral po na gustong ituro sa atin ng Panginoon ay pagpapakumbaba. Amen? Humility. Amen. First point, humility. Meron pong isang theologian na nakapagsabi nito, our text, yung ating daw main text na binasa, is the bedrock of the early Christian faith and preaching. They contain most of the distinctive articles of the Christian creed. The divinity of Christ, amen, His pre-existence, His equality with God the Father, His incarnation and true humanity, His voluntary death on the cross, the certainty of His ultimate triumph over evil, and the permanence of His reign. Yung atin daw binasa na teksto sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, ang pinakapundasyon ng Kristiyanong pananampalataya at pangangaral. Kapag ang ating daw pangangaral ay hindi nakabase sa teksto na yon, ang ating daw pangangaral ay hindi biblical.
Amen? Nakapaloob sa teksto na yon ang pangunahing panuntunan ng Kristiyanong paniniwala o pananampalataya, creed. Amen? Mahalaga lahat, mga kapatid, pero ang bibigyan lang natin ng pansin ay yung naunang tatlo. Una, amen, ang sabi doon ay yung divinity of Christ, ang pagka-Diyos ni Jesus. Ngayong gabi, kung hindi mo pa alam, nais kong sabihin sa iyo, Jesus is God. Amen? Jesus is God. Si Jesus ay hindi lang basta tao, kundi siya ay Diyos. Maraming kumukontra at ayaw maniwala doon, pero ang nakalagay sa Bible at yun ang sabi ng Bible, si Jesus ay Diyos. Amen. Ikalawa, His pre-existence. Ibig sabihin nito, mga kapatid, bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus dito sa mundo, nag-e-exist na siya. Buhay na siya at Diyos na siya noon pa man. Hindi pa siya pinapanganak. Amen. Pero ang ating Panginoon nag-e-exist na. Doon sa Old Testament, di ba, sa New Testament pinanganak ang Panginoon, pero sa Old Testament, nag-e-exist na ang Panginoong Hesus. Amen? His pre-existence. At ikatlo, His equality with God the Father. Hallelujah. Ito pong church na ito, mga kapatid, we believe in the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bagamat iba-iba sila ng ginagawa at trabaho, pero pare-pareho silang Diyos. Magkakapantay sila. Amen po ba? So narito po ang Panginoong Hesus. Siya po ay Diyos. Kapag sinabing Diyos, ang pinakamataas sa lahat. Amen? Jesus Christ is the second person of the Trinity. Siya yung God the Son. Amen? Sabi pa ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Sabi mismo ng Panginoong Hesus. Amen? Ako at ang Ama ay isa. Ang tinutukoy na Ama ni Jesus dito ay ang Diyos Ama. Amen? Sila daw ay magkapantay. Kaya nang sabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay isa, sinasabi niya na siya ay Diyos. Jesus is God. Amen po ba? Sinong nananampalataya na si Jesus ay Diyos? Amen? Pero tignan niyo po, mga kapatid, ang sinabi sa ating main text na binasa natin kanina, Philippians chapter 2 verses 6 to 7. Bagamat siya ay Diyos, si Jesus ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin na naging tao siyang tulad natin. Si Jesus ay Diyos, pero hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos nang siya ay nandito sa lupa. Amen? Tapos ang sabi pa, ibinaba ni Jesus ng lubusan. Hindi lang basta ibinaba, kundi ibinaba ng lubusan ang kanyang sarili. Amen? Anong pinaparating ng Panginoon dito? Yung ating first point, humility. Grabing kapakumbabaan. Grabing pagpapakababa. Amen? Paanong nagpakumbaba o nagpakababa ang ating Panginoon? Una, si Jesus ay naging tao. Ano ba ang tao, mga kapatid? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Sa lupa galing ang tao. Sa lupa ka galing. Sa lupa ako galing. Nang likhain ng Diyos si Adan, siya ay sa lupa kinuha. Amen? Ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, may nakakaakit ba sa lupa? Amen? Kapag meron ka nakitang lupa dyan, di ba? Yayakapin mo yung lupa. Amen? Katunayan, mga kapatid, ginagamit pa nga ang salitang lupa sa pinakamababang antas ng tao. Narinig nyo na ba yung hampas lupa? Di ba? Ginamit yung salitang lupa. Hampas lupa. Ang hampas lupa daw ay isang mapanirang termino na ang ibig sabihin ay isang taong pinagkaitan ng dignidad dahil sa matinding kahirapan. Pansinin niyo, mga kapatid, nandun yung salitang lupa. Ang tao nilikha mula sa lupa. Ibig sabihin, mababa ang tao. Pero sa talatang 7, amen,
ng Filipos, Kabanata 2, Philippians 2:7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Si Jesus na Diyos ay naging tao na tulad natin. Tulad ko at tulad mo. Amen? Hallelujah. Hindi lang siya naging tao, kundi ikalawa, ipinanganak siya sa mahirap na pamilya at mababang kalagayan. Ang kanyang ina na si Maria ay hindi mayaman. Ganon din si Jose na asawa ni Maria, hindi mayaman. Si Jose ay hindi presidente ng kumpanya, hindi siya engineer, hindi siya abogado. Si Jose ay isang karpintero. Hindi kundi na lang ang karpintero, mga kapatid, pero may nakita na ba kayong karpintero lang ang trabaho? Pero may sasakyang Fortuner? Anong trabaho mo? Karpintero. Karpintero siya pero may sasakyang Fortuner? Eh, nakita na po ba kayo gano'n? Ang karpintero lang talagang trabaho niya. Amen? Tama po ba? Sakto lang ang sahod ng isang karpintero? Biruin niyo mga kapatid, Diyos si Jesus, naging tao siya, pero doon sana sa pamilyang mayaman siya pinadala, pero hindi, sa mahirap na pamilya siya ipinanganak. At hindi lang yun mga kapatid, noong si Jesus ay pinanganak na, hindi siya ipinanganak sa isang private hospital. Kahit nga sa public hospital, hindi siya ipinanganak. Sino dito ipinanganak sa inyo sa hospital? Kahit sa public man lang. Ang Panginoon hindi ipinanganak sa ospital. Ipinanganak ang Panginoon sa kwadra. Alam niyo yung kwadra? Amen? Alam niyo yung kwadra? Sa mga taong na nakatira dito sa probinsya. Ang kwadra ay tirahan ng mga hayop. Sino sa inyo yung pinanganak na sa tirahan ng mga hayop? Amen? Naniniwala ko na wala akong kaharap ngayon na pinanganak sa tirahan ng mga hayop. Tama po ba? Wala ditong ipinanganak sa kulungan ng baboy. Nakakita na po ba kayo ng kulungan ng baboy? Nakakita na ako ng kulungan ng baboy. May probinsya kami sa Leyte. Amen? Hallelujah. Pero narito mga kapatid, si Jesus ay Diyos at Hari. Amen? Di ba nung nakarang linggo, ang tanong ng mga pantas, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Si Jesus ay hari. Amen po ba? At kung siya ay hari, sa palasyo dapat siya ipapanganak. Pero hindi, kundi siya ipinanganak sa isang lugar na mabaho at marumi. Amen? Kasi po ang mga hayop ay mabaho. Ang sabi ko, ang mga hayop ay mabaho. Amen. Kaya lang naman bumabango ang mga hayop dahil pinapabunguhan ninyo. Tama ba? Sino sa inyo maraming alagang hayop sa bahay? Mabango ba? Amen? Hallelujah. Hindi ko po alam sa inyo mga kapatid, pero hindi ako komportable sa lugar na mabaho. O kaya, diba, yung may katabi ka na lang na mabaho, halimbawa sa jeep. May bad odor yung katabi mo. Sisinghot ka ba tapos sasabihin mo, ang baho? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Di ba? Baka nga pipilitin mo hindi huminga. Amen. Mga kapatid, ganung setting ng lugar ang pinag-anakan sa Panginoon. Mabaho, marumi. At hindi lang yun mga kapatid, nang ipinanganak ang Panginoon, walang kumadrona, walang doktor, walang nurse. May nabasa ba kayo na may nurse? Na nag-anak, midwife na nag-anak sa ating Panginoon? May nabasa ba kayo? Amen? Wala. At nang ipanganak ang Panginoong Hesus, nilagay siya sa isang sapsapan. Luke 2:16. Kaya nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Yung sapsaban mga kapatid, manger, kung saan kumakain ang mga hayop. Kumbaga, yun ang mga plato ng mga hayop. Doon inilagay ang Panginoon, hindi sa malambot na kama. Mga kapatid, kaya ako'y sinasabi, sapagkat ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito ang naging kalagayan, amen niya, nang siya ipanganak dito sa mundo. Hindi pang maharlika,
hindi pang dugong bughaw, o sasabihin ng mga henerasyon ngayon, hindi siya isang nepo baby. Tama po ba? Amen? Ang totoo mga kapatid, ang totoo pa nga, bago ipanganak ang ating Panginoon, alam na niya ang paglalagyan sa Kanya. Dahil nga Diyos siya eh. Amen? Ang Diyos alam ang lahat. Amen? Alam niya na siya ay ipapanganak sa mahirap na pamilya at napakababang kalagayan. Pero mga kapatid, wala tayong mababasa sa Bible na nagreklamo ang Panginoon. Tinanggap niya at siya ay nagpakababa, siya ay nagpakumbaba. Amen? Alam niyo mga kapatid, nung ito ay sinusulat ni Apostol Pablo, siguro ang nasa isipan niya, hallelujah, una ang ating Panginoon, ikalawa yung kabaliktaran ng ating Panginoon. Kilala niyo ba yung kabaliktaran ng ating Panginoon? Si Lucifer. Amen? Hallelujah. Alam niyo, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay ibang-iba sa ginawa ni Lucifer. Basahin natin ang ating main text, Isaiah chapter 14, verses 12 to 14. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na talak sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit. Ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Pansinin niyo ito mga kapatid, si Jesus na tagalangit ay bumaba. Pero si Lucifer na nasa langit din, nag-ambisyon pa na tumaas. Nakuha niyo po yung punto? Amen? Tingnan niyo ang mga pananalita niya. Aakyat ako sa langit. Ilalagay ko ang aking trono sa itaas. Uupo ako sa itaas. Aakyat ako sa itaas. Magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesus ay nagpakababa, ito namang si Lucifer ay nagmataas. Ang sabi pa niya sa bandang dulo, magiging gaya ako ng kataas-taasang Diyos. Gusto ni Lucifer na maging Diyos. At yung paghahangad na yun ni Lucifer, na maging kataas-taasang Diyos, ay pinangtukso niya kay Eva doon sa hardin ng Eden. Amen? Kapag kinain nyo ang bunga na yan, magiging gaya kayo ng Diyos. Tama ba? Alam niyo ba yung kwento? At nang marinig yun ni Eva, mga kapatid, napukaw o nakuha ang kanyang atensyon. Sabi siguro ni Eva, me? I will be like God? Really? Amen? Naakit si Eva. Dahil ang ibig sabihin na maging kagaya ng Diyos ay pinakamataas sa lahat. Pinaka-namumuno sa lahat. Pinaka-makapangyarihan sa lahat. Kaya ang nangyari mga kapatid, alam natin ang kwento, kinain nila yung bunga na pinagbawal ng Diyos kainin. Kaya simula ng oras na yon hanggang ngayon, amen, ang tao ay nagsimulang magmataas. Amen? Gusto ng tao maging Diyos o maging kagaya ng Diyos. Kaya kung titignan nyo mga kapatid, magkabaliktad. Si Jesus naging tao, ang tao naman gustong maging Diyos. Ang sabi ko, ang tao gustong maging Diyos. Amen. Kaya tignan nyo mga kapatid, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, ang tao uhaw sa kapangyarihan. Ang tao naghahangad ng posisyon. Ang tao kumakamkam ng kayamanan. Dahil gusto ng tao mataas at magkaroon ng impluensya. At kapag tumaas ang tao, may maipagmamayabang na siya. Mga kapatid, yun ay biblical. Amen, yung nangyayari sa ating kapanahunan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, amen, verses 1 to 2, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Ang mga tao. Ang sabi pa ay, sakim sa salapi. Anong sunod na sinabi? Anong sunod na sinabi? Mayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Biruin niyo mga kapatid, ang sabi, ang tao daw ay magiging mayabang at mapagmataas. Biruin niyo yun, mayabang na, mapagmataas pa. Pinaghiwalay yung dalawa. Pinaghiwalay yung dalawa, mayabang na, mapagmataas pa. Ganito daw ang magiging uri ng tao sa huling panahon. Mayabang, mapagmataas. Kaya mga kapatid, ang humility at pride magkasalungat. Hindi sila pwedeng pagsamahin sa iisang lugar. Ang humility o kapakumbabaan
amen, ang kalikasan at espiritu ng ating Panginoon. Samantalang ang pride o pagmamataas, ang kalikasan at espiritu ng dyablo. Amen? Ang tanong ko ngayong gabi, anong espiritu ang meron ka sa dalawa? Anong espiritu ang meron tayo sa dalawa? Kapakumbabaan o kayabangan? Amen. Kapakumbabaan o kayabangan? Pastor, paano ba malalaman kung sino ang taong mayabang? Ang taong mayabang ayaw magpatuwid. Ang taong mayabang ayaw na siya kinokorek ng salita ng Diyos. Ang taong mayabang ayaw ng pinagsasabihan. Ang tanong ko ngayong gabi, anong espiritu ang meron ka? Espiritu ng kapakumbabaan o espiritu ng kayabangan? Alam niyo, I will be like God. Ang ibig sabihin nun, ako na ang kokontrol ng buhay ko. At walang makikialam sa akin. Yun yun. Espiritu ni Lucifer na naging Satanas. Espiritu ng pride, ng kayabangan. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong magpapasko mga kapatid, amen, hindi natin kailangang ipagmalaki ang anuman na ating matatanggap. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Hindi po natin kailangan ipagmalaki yung ating handa sa Noche Buena. Ipopost mo sa Facebook yung lechon, tapos ang sasabihin mo, Merry Christmas everyone. Ang tanong ko ay, anong kinalaman ng lechon sa Pasko? Diyan po, tatahimik ka na. Amen po ba? Sa mga walang lechon sa Pasko, wag po kayong mag-alala. Amen? Punta lang po kayo ng bakery, meron pong tinapay na lechon. Ang mahalaga ay itsurang lechon. Amen? Hallelujah! Ang iba naman ay ipopost kung saan sila nagbakasyon nung Pasko. Ang iba naman ay ipopost yung kanilang bagong cellphone, bagong sapatos, bagong sasakyan, bagong gamit, bagong bag, at anumang bago yan na matatanggap mo ngayong Pasko. Amen po ba? Mga kapatid, kung ano man ang meron tayo o matatanggap natin ngayong Pasko, maliit man o malaki, marami man o kaunti, nagustuhan mo o hindi mo nagustuhan, amen, ay maging mapagpasalamat tayo na may pagpapakumbaba. Amen po ba? Dahil yun po ang aral na tinuturo ng Panginoong Hesus sa atin nung siya'y naparito sa mundo. Siya ay Diyos, pero siya ay nagpakababa. At yun din ang nais ng Panginoon para sa atin. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamataas, dahil ang totoo mga kapatid, wala naman tayo may pagmamalaki. Lalo na pagdating sa paningin ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Amen? At isa pang totoo mga kapatid, amen, tinataas ng Panginoon ang nagpapakababa, pero ibinababa ng Panginoon ang nagmamataas. Matthew chapter 23 verse 12, ang sino mang itinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Alam natin ang kwento mga kapatid, ganito ang nangyari kay Lucifer. Amen? Gusto niyang magmataas, gusto niyang maging kagaya ng Diyos, pero hindi pwede. Kaya ang nangyari pa sa kanya, amen, nasa magandang kalagayan na siya, pero dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil sa kanyang pagmamataas, ibinaba siya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Anong nangyari kay Lucifer? Naging dyablo. Anong ibig sabihin ng pastor? Kaya alam nyo, yung mga mayayabang, nagmumukhang dyablo. Diba? Biblical yun. Amen? Kapag ikaw ay nagmamataas na, i-check mo, baka tumutubo na yung sumay. Amen? Alam niyo mga kapatid, ngayong gabi, huwag tayong tumulad sa mga nagmamataas. Tumulad tayo sa Panginoon na nagpakumbaba. At hindi lang, at ikalawa, hindi lang siya nagpakumbaba, ang ating Panginoong Hesus, kundi siya ay nagpakababa bilang alipin. Amen? Ano ba ang ginagawa ng isang alipin? Bukod sa sumusunod, ano ba ang ginagawa ng isang alipin? Naglilingkod. Amen? Hallelujah. Kaya ikalawang aral na tinuturo ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, paglilingkod.
Humility, first point. Second point, service. Amen? Basahin natin ang ating main text sa Philippians 2:7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Alam niyo mga kapatid, yung naging tao si Jesus pero boss naman siya, okay lang eh. Yung naging tao si Jesus pero hari naman siya, okay lang eh. Pero hindi mga kapatid, binasa natin, naging tao si Jesus at ang sabi sa binasa natin, siya ay naging alipin o servant. Amen? Ang alipin ay walang ibang gagawin kundi maglingkod. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus nang siya'y naparito sa mundo. Pinaglingkuran niya ang Diyos Ama at pinaglingkuran niya ang mga tao. Mark chapter 10 verse 45. Amen? Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao. Mga kapatid, naparito daw ang ating Panginoon, hindi para paglingkuran, kundi upang siya ay maglingkod. Amen? Hindi po ginamit ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos o ang pagiging anak ng Diyos para siya ay paglingkuran. Hindi ginamit ng Panginoon ang pagiging entitled. Kahit siya naman talaga ay entitled para man lamang ng tao. Hindi niya sinabi, mga kapatid, ng ating Panginoon ay nandito na sa mundo. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Jesus, ang anak ng Diyos. Halika kayo, paglingkuran niyo ako. Mga kapatid, wala po tayong mababasang ganun sa Bible na nagsalita ang Panginoon ng ganun. Ang mababasa natin sa Bible, ang Panginoong Jesus ang naglingkod. Siya ay naglingkod sa pamamagitan ng pagtuturo. Siya ay naglingkod sa pamamagitan ng pangangaral. Siya ay naglingkod sa pamamagitan ng pagpapakain. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwi na natin sila. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Pakakainin muna natin sila. Yun yung kwento ng 5,000 mga lalaki. Bukod pa ang mga babae at mga bata sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Pinakain silang lahat ng ating Panginoong Hesus. Siya din ay naglingkod sa mga bata sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kanila. Sa Mark chapter 10, hindi ko na nilagay dyan, sinaway ng mga alagad ng Panginoon ng mga bata. Alis kayo dito. Huwag nyo abalahin ng Panginoon. Busy siya, marami siyang ginagawa. Pero ang ginawa ng Panginoon, sinaway naman niya ang kanyang mga alagad. Bayaan nyo mga bata na lumapit sa akin. Amen? Kaya paglapit ng mga bata, amen, alam ginawa ng Panginoon sa inyong personal na pagbabasa na lang, Mark chapter 10, kinalong ng Panginoon yung mga bata at pinagpala niya sila. Amen? Paminsan, amen, yung mga maliliit na bagay, katulad ng mga bata, amen, ang totoo minsan walang halaga sa atin. Amen? Huwag na kayo pumunta sa church. Pero mga kapatid, ang church na ito, ang fellowship na ito, nagpapahalaga sa mga bata. Yes, pasaway sila. Yes, makulit sila. Amen. Pero ako'y naniniwala mga kapatid, ang pinangawakan ko ngayon, hindi sila mananatiling mga bata. Paganda na maturuan na sila ngayon pa lang ng salita ng Panginoon. Amen. Siya rin ay naglingkod sa pamamagitan ng pagpapagaling ang ating Panginoon. Mark chapter 1 verse 40, lumapit sa kanyang isang kitongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, kung gusto mo, maaari mo ko linisin. Amen. Ang tagpong ito mga kapatid, merong isang taong kitongin na lumapit sa ating Panginoon. Amen. Sa mga hindi pa nakakaalam, amen, ang sakit na ketong ay isang pinandidiriang sakit ng panahon nila. Kapag ikaw ay may ketong, hindi ka pwedeng lumapit sa mga tao. Kapag ikaw ay may ketong, hallelujah, hindi ka pwedeng humawak sa ibang tao. Kaya ang mga may ketong nung panahon nila, yung outcast, di ba, hindi kayo pwede dito, hindi kayo kasali dito, huwag kayo lumapit sa amin. Amen? Nandidiri sila. Pero dito mga kapatid, si Jesus, amen, hindi siya nandiri doon sa ketongin. Hindi niya sinabi, nung lumapit sa kanyang ketongin, sabi ng Panginoon, kadiri ka. Huwag mo kong hawakan. Alis, alis. Mga kapatid, hindi ganon. Alam niyo pa ang ginawa ng ating Panginoon? Amen? Inunat niya ang kanyang kamay at siya pa ang humipo doon sa taong may ketong. Amen? Verse 41, amen. Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, gusto ko maging malinis ka.
Amen? Hallelujah. Narito ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, siya ay naglingkod sa mga tao. Matanda, bata, lalaki, babae, mayaman at mahirap, may sakit at walang sakit, naglingkod ang ating Panginoon dahil lahat pantay-pantay sa Panginoon. Dahil lahat mahalaga sa Panginoon. Dahil lahat ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ikalawa, naglingkod ang Panginoon sa mga tao at siya'y naglingkod ng walang kapalit. Maraming tahimik kasi ayaw natin ng ganitong pangangaral. Pero itong mga aral na tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang kapanganakan. Amen? Amen? Naglingkod ang Panginoon ng walang kapalit. May pangyayari sa Bible. Pagtapos siya papakain ng 5,000 lalaki. Amen? Gusto ng mga tao na yun na kumain na gawing hari si Jesus. Ito na siguro talaga yung hinihintay nating Mesiyas. Gawin natin siyang hari. Pero hindi pumayag ang Panginoon. John 6:15, nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya, si Jesus, ay muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Pero yun yung mga kapatid, amen, pinipilit siya, ikaw na lang ang hari namin. Amen? Pero nabasa natin, umalis ang Panginoon, ayaw niya na gawin siyang hari. Amen? Ang tanong ngayong gabi, kung tayo kaya yun, ikaw na lang hari ko. Ikaw na lang hari ko. Marami siguro sa atin ang papayag. Talaga? Gagawin mo akong hari? Gagawin ninyo akong hari? Oh, sige po. Amen? Ibig sabihin na gagawin kang hari, paglilingkuran ka. At sino bang may ayaw nun? Amen po ba? Pero makikita natin sa tagpong ito, si Jesus, bagamat siya naman ay talagang hari, pero hindi siya naghari-harian. Ang sabi ko, hindi siya naghari-harian. Siya ay nagpakain at umalis. Siya ay naglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Nakakalungkot sapagkat sa ating kapanahunan, ang daming taong naghahari-harian. Ang daming taong naglilingkod dahil may kapalit. Amen. Nagkwentuhan kami ni Sister Tracy. Amen. Nabanggit niya dahil may kakilala siya. Correct me, Sister Tracy, dahil may kakilala siya na mga nagsisimba sa isang malaking Christian church. Amen. Doon pala sa kanilang church ay may sahod, tama ba? May sahod ang mga staff, yung mga church workers. Amen. Doon sa kilala niya na sumisimba sa isang malaking Christian church. Amen. May sahod yung kanilang mga workers. O yung tawag sa atin, yun nga, mga disciples, mga staff, mga workers. Ang totoo, mga kapatid, hindi naman talaga masama yung sahod. Hindi naman talaga masama, amen, na magkaroon sila ng sahod. Pero sa akin lang, wag lang sanang maging yun ang pangunahing motibo nila bakit sila naglilingkod sa Panginoon at sa church. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, dito sa ating church, pinapakain lang yung mga disciple. Yes, yan. Sila Brother Joseph, sila Brother RJ, sila Julie, sila Kelsey, sila Samantha. Amen. Wala pong sahod yung mga yan. Amen. Wala po silang sahod dahil ako rin ay walang sahod. Amen. Hallelujah. Kaya nagtatrabaho pa po ako kahit papaano. Amen. Hallelujah. Ay gusto kong tumulong, sumuporta at magbigay din sa church. Amen. At syempre, meron din kaming mga personal na pangangailangan. Amen. Sabi ko rin sa mga disciple dito, ang tunay na paglilingkod, amen, ay hindi dito sa unahan. Nakita ng mga tao. Sinasabi ko lagi sa kanila, kasi dito sa unahan, nasa yung spotlight. Amen. Kita niyo ba ako? Dito sa unahan, pinapalakpakan ng mga tao. Galing kumanta, grabe, galing tumugtog. Pero sabi ko sa kanila, wala doon sa unahan, wala doon sa stage ang tunay na paglilingkod. Lagi ko yung pinapaalala sa kanila, sabi ko sa kanila, tunay na paglilingkod, nandoon sa labas. Nandoon. Amen? Na doon sa labas, amen,
hallelujah, hindi ka napapalakpakan, tatanggihan ka pa. Yun ang tunay na paglilingkod. Ito sa labas, kaya sinasama ko sila lagi. Yun ang tunay na paglilingkod, di ba? Amen. Tatanggihan ka, sasabihan ka ng kung ano-ano. Walang spotlight doon. Tapos maglalakad ka ng napakatagal, napakahaba. Amen po ba? Mga kapatid, yun ang tunay na paglilingkod at yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Walang kapalit. Amen. Ang totoo pa nga, hindi na siya tumanggap ang ating Panginoon, siya pa ang nagbigay. Amen? Ibinigay ng Panginoon ang buhay niya para sa atin. Amen. Yun ang totoo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain pa kay lalo ng Diyos. Amen. At ikatlo, mga kapatid, naglingkod ang Panginoon upang maging halimbawa sa atin. Sa second point pa rin ito, John chapter 13 verses 1 to 5. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya, pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Verse 5, pagkatapos ay nagsaling siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Hinugasan daw ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Yung ginawa po dito ng Panginoon, hallelujah, ay ang gawain ng isang pinakamababang alipin. Paghuhugas ng, nasubukan mo na bang hugasan ng paa ng iba? Amen. Noon po kasi mga kapatid, amen, wala pang sapatos na closed shoes. Ang gamit nila mga sandalyas. Amen. At noon, walang sasakyan, puro sila lakad. Kaya, sa kanilang paglalakad, puro alikabok yung kanilang paa. Kaya pagpasok nila sa isang bahay, amen, kung merong alipin dun sa bahay na yon, laging merong nakahandang palanggana. At ang gagawin ng alipin na yon, ang lahat ng mga papasok, huhugasan niya ang mga paa. Para pagpasok sa bahay, malinis yung kanilang mga paa. Excuse me, amen? Ngayon mga kapatid, anong pinapahiwatig dito ng Panginoon? Ituloy natin ang pagbasa. John 13:12-16. Kaya na mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatanong ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo. Sapagkat kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko, verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ang tinuturo po dito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay paglilingkod. Paglilingkod. Paglilingkod sa tao, amen, kahit pa na hindi mo gusto yung tao. Alam niyo mga kapatid, dito sa tagpong ito, nandito pa si Judas. Alam natin na si Judas, amen, ang magkakanulo sa ating Panginoon. Pero isa rin siya sa hinugasan ng Panginoon ng paa. Pero alam ng Panginoon, pagkakanulo ako neto, bakit ko pa huhugasan ng paa nito? Sino ba to? Amen. Pero mga kapatid, amen, yung kanyang 12 mga alagad, pinagsilbihan, pinaglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sabi ng Panginoon, mga kapatid, nagpakita ako sa inyo ng halimbawa. Kung ako ay tinuturing yung Panginoon, gagawin nyo rin ang ginawa ko. Dahil walang alipin na masigit o dakila kaysa kanyang Panginoon. Kaya mamaya, mga kapatid, maglalabas ako ng palanggana. Hugasan ninyo ang paa ng katabi ninyo. O, diba? Tumawa ka kagad kasi hindi mo kayang gawin. Pastor, baka makita ko yung kanyang ingro.
Amen. Ngayong gabi mga kapatid, sino sa inyo si Jesus ang Panginoon? Amen. Sino? Gusto ko makita yung kamay. Amen. Gusto ko makita ang kamay. Sabi ng Panginoon, gawin natin ang halimbawa na ginawa niya. Kung si Jesus ang Panginoon mo, maglilingkod ka. Tama ba? Yung sinasabi niya dito? Amen? Kung si Jesus ang Panginoon mo, magpatawaran tayo. Kung si Jesus ang Panginoon mo, magmalasakitan tayo. Amen? Kaya dito sa church, mga kapatid, walang VIP. Walang special. Kahit ang pastor, hindi special. Amen? Ang pastor ay dapat din naglilingkod. Kaya sumasama rin ako sa mga hayop, naglalakad ako kasama nila. Amen? Hallelujah. Yung iba tinatamad sumama sa hayop. Amen. Ako na lang mag-amen para sa inyo. Amen. Pastor, ang init eh. Sa Panginoon natin sabihin, huwag ang init. Diyan pa po ba kayo? Gusto nakakatamad gumising sa umaga. Amen? Yung iba, nahihiya daw mag-abot ng flyers. Gusto, nahihiya ako. Alam niyo, si Jesus, hindi siya nahiya, hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah. Ngayong gabi, mga kapatid, amen. Si Jesus ang Panginoon ko, kaya naglilingkod ako ngayon sa Kanya at sa church. Ganun ka rin ba? Amen. Kamusta ka, kapatid ko sa Panginoon? Kung si Jesus ay naglingkod, bakit hindi ka naglilingkod? Agoy. Sabi mo, si Jesus ang Panginoon mo. Ikaw ang nagsabi. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Merry Christmas, Merry Christmas. Mga kapatid, kung hindi ka naglilingkod, baka hindi si Jesus ang Panginoon mo. Nandiyan ba po kayo? Dahil ang aral at halimbawa na pinakita ng Panginoon dito sa lupa ay paglilingkod. Sabi nga ni David Jeremiah, grabe, pangalan niya talaga, biblical. Every time we deny ourselves in order to serve someone else, we grow in Christ. Sa tuwing tinatanggihan natin ang ating sarili upang makapaglingkod sa iba, lumalago tayo kay Kristo. Nagiging kagaya kamukha natin ang Panginoon. Alam niyo kung bakit nagiging kamukha natin ang ating Panginoon? Sa tuwing ikaw ay naglilingkod, dahil ang ating Panginoong Hesus, tinanggihan niya din ang kanyang sarili upang maglingkod. Siya ay hari, siya ay Diyos, siya ay Panginoon. Pero siya ay nandito sa lupa. Sabi ng Panginoon, hindi ako maghahari-harian. Ako mismo maglilingkod sa inyo. Kaya sino ka, amen, na hindi naglilingkod sa Panginoon? Sino ka na gumagawa ng maraming mga dahilan? Amen. Shame on us kapag hindi tayo naglilingkod sa Panginoon at sa mga tao. Again, Merry Christmas. May Bible reference ba ako? Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, pakinggan nyo ito. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang Pasko, ay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Ang sabi ko, ang Pasko, hindi lang patungkol sa pagtanggap. Amen. Naniniwala ko, marami sa inyo ngayon, nag-e-expect na, ano kayong matatanggap mo ngayong Pasko? Tama ba? Mga kapatid, ang isa sa mga tinuturo o aral ng Kapaskuhan, amen, ang Pasko ay hindi lang pagtanggap, kundi ang Pasko ay patungkol sa paglilingkuran at pagbibigayan. Amen. At ikatlong aral na tinuro ng Panginoon sa kanyang kapanganakan, pagsunod. Humility
service, obedience. Basahin natin ulit ang ating main text. Lahat nasa ating main text. Philippians 2:8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Narito po ang ating Panginoon. Siya ay sumunod sa utos, sa kalooban ng Diyos Ama na mamatay sa krus. Bakit kailangan mamatay ang Panginoon? Dahil sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? At lahat ng tao, lahat tayo ay makasalanan. Kaya lahat ng tao ay mamamatay papuntang impyerno. Amen? Yun ang totoo mga kapatid, kahit bayaran pa natin ang ating kasalanan, papunta pa rin tayong impyerno. Dahil hindi tayo matuwid, hindi tayo perpekto. Ang kailangan magbayad ng ating kasalanan ay perpekto, walang karumihan, walang kasalanan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Amen? Pero mga kapatid, hindi niya yun magagawa kung Diyos siya. Dahil ang Diyos hindi mamamatay. Kaya mo bang ipako sa krus ang Diyos? Siya isang Diyos? Hindi mamamatay ang Diyos. Kaya kailangan niyang maging tao. Maging katulad ko at katulad mo para siya ay maipako sa krus at mamatay para sa kasalanan ko at kasalanan mo. Sabi nga ng John 10:18, walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Pansinin niyo yung sinabi sa bandang dulo, ito ang iniutos sa akin ng aking Ama. Ito ang iniutos sa akin ng aking Ama. Ibigay ko ang aking buhay para ipako sa krus at mamatay sa kasalanan ng lahat ng tao. Nag-utos ang Diyos, sumunod ang ating Panginoong Hesus. Amen. Nandun may salitang iniutos. Amen. Alam nyo mga kapatid, hindi madali ang gagawin niya pero sumunod pa rin siya. Kahihiyan ang mangyayari sa kanya pero sumunod pa rin siya. Buhay ang kapalit ng pagsunod ng Panginoon pero sumunod pa rin siya. Kamusta ulit tayo ngayong gabi? Sumusunod tayo kapag madali ang pinapagawa. Paano kapag hindi na madali? Susunod ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba? Alam niyo mga kapatid, mahal na mahal ng Panginoon ang taong masunurin. Yes. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ay masunurin. Kapag binasa niyo po ang Bible, ang pinagpapala, ang nalalagay sa maayos na kalagayan, maayos na buhay ay yung mga taong sumunod sa Panginoon. Si Abraham sumunod sa Diyos, amen, pinagpala. Si Noah sumunod sa Diyos, pinagpala. Si Moses sumunod sa Diyos, pinagpala. Lahat sila inutusan ng Diyos. At sumunod. At alam natin ang kwento nilang lahat. Amen po ba? Amen. Pero yung mga hindi sumunod sa Diyos, amen, tignan nyo yung unang dalawang tao, si Adan at si Eva. May inutos ang Diyos, hindi sila sumunod. Anong nangyari? Ang epekto, ang consequence, ramdam natin hanggang ngayon. Si Haring Saul din, may inutos ang Diyos. Lahat ng inyong mga kalaban, tao at hayop, walang ititira, uubusin lahat. Pero sumuway si Haring Saul, meron siyang itinira. Nagalit ang Diyos, ang sabi ko walang ititira. Anong nangyari? Dinisqualify siya ng Diyos sa pagiging hari at naghanap ng ibang hari ang Diyos. At yun na nga, si David. Amen. Meron pang isa, si Jonah. Sabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. Ito namang si Jonah, pumunta sa Tarshish. Ano nangyari? Binagyo si Jonah. Kaya kung binabagyo ka ngayon, i-check mo, baka sumusuway ka sa Panginoon. Sabi ko, baka sumusuway ka sa Panginoon. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Alam ng Diyos kung sino sumusunod sa Kanya. Amen? Katunayan mga kapatid, ang Pasko ay kwento ng pagsunod. Nagkaroon ng Pasko, natuwang-tuwa tayo kapag sasapit ang Pasko, ang December. Amen? Alam niyo kung bakit may Pasko? Dahil din may mga tao na sumunod sa Diyos. Isa na doon si Jose. Si Jose mga kapatid, yung magiging asawa ni Maria. Sila ay engaged na, ikakasal na. Pero nalaman itong si Jose na yung kanyang mapapangasawa na si Maria ay nagdadalang tao.
hindi pa sila nagsasama. Hindi pa sila kinakasal. Hindi pa sila nagsisiping. At syempre, para kay Jose, masakit yun, di ba? Buntis ka na. Kaninong sanggol yan? Sinong tatay niyan? Wala ko, mahal mo. Nagdarama na siya. Paano mo ito nagawa sa akin, di ba? Amen? Pero mga kapatid, alam natin kwento na yung sanggol na pinagbuntis ni Maria, amen, ay mula sa Espiritu Santo. Amen? Yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang, di ba, kung ikaw ay nasa tagpo na yun, kahit ipaliwanag ni Maria kung anong nangyari, amen, naniniwala ko hindi agad maiintindihan ni Jose. Pwede ba yun? Nabuntis ka na wala kang silipingan? Hindi. Diba? Taksil ka, taksil. Amen? Kaya itong si Jose, mga kapatid, kapag binasa nyo, nagpasya siya na hiwalayan si Maria ng palihim. Hiwalayan ko na ito. Kaya lang, kapag ginawa niya yon, manganganib si Maria. Dahil sa kaugalian ng mga Hudyo, kapag ikaw ay nangalunya, ikaw ay pagbabatuhin hanggang mamatay. Naipangaral ko na ito in John chapter 8. Di ba may isang babae na dinala nila kay Jesus? Nahuli namin ang babae nito na nangangalunya. At ang sabi sa ating kautusan, dapat siyang mamatay. Dito ba kayo nag-aral ako noon? Amen. Amen? Yung nangyari po kasi kay Maria ay parang pangangalunya. Biruin nyo, nagbuntis siya pero hindi si Jose ang tatay, na si Jose yung kanyang mapapangasawa. Kaya para sa kanila, considered yun na adultery, pangangalunya. Kaya pwedeng manganib ang buhay ni Maria. Kaya dito pumasok sa eksena ang Diyos. Anong ginawa niya? Kinausap niya si Jose sa panaginip. Amen? Matthew chapter 1 verses 19 to 21, 24, 25. Si Jose na mapapangasawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, may isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip. Sinabi nito, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang ipinagbubuntis niya ay mula sa banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 24, nang magising si Jose, ginawa nga niya ang ipinag-utos ng anghel ng Panginoon. Naka-highlight ata yun dyan. Amen? Isa pa nga, Julie, ginawa nga niya ang ipinag-utos ng anghel ng Panginoon. At pinakasalan si Maria. Ngunit hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang maisilang na ang sanggol, pinangalanan siya ni Jose ng Jesus. Amen? Naipanganak ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng Pasko. Bakit? Dahil sumunod ang isang lalaki, si Jose, sa utos at kalooban ng Diyos. Jose, huwag mong hihiwalayan si Maria. Dahil sa akin, yung sanggol na yun ay pinagbubuntis niya. Pakasalan mo siya. Sumunod ka lang sa akin. Akong bahala sa inyo. Amen. Kaya mga kapatid, may celebration ng Pasko ngayon dahil itong lalaking ito naging obedient sa Diyos. Yung isa sa kwento ng Pasko, kwento ng pagsunod. Paano kung hindi sumunod si Jose? Ayoko nga. Okay. Ikakasal pa lang kami, buntis na siya. What? Pero mga kapatid, sumunod si Jose. Malinaw ngayong gabi, ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya. Amen. Alam niyo, magandang balita mga kapatid, walang pinangako ang Panginoon na susumpain ang susunod sa Panginoon. Kundi ang sabi pa nga ng Panginoong Hesus, pagpapalain ang sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Luke chapter 11, verses 27 to 28. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng maraming tao. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Verse 28, ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Mapalad daw ang nagsilang sa Panginoon. Yun yung kanyang nanay, si Maria, ang tinutukoy dito. Pero sumagot ang Panginoon, tama, mapalad ang aking ina. Pero sasabihin ko sa iyo, higit na mapalad ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lang makikinig ng salita ng Diyos. Marami kasing tao ngayon, pati Kristiyano, amen, na pumapasok ng church pero nakikinig lang.
O hanggang pakikinig lang, pero hindi ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Kinumpleto ng Panginoon, nakikinig at sumusunod ng salita ng Diyos. Hindi sapat yung nakikinig ka lang. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nakikinig at sumusunod ang mapalad, ang pinagpapala. Amen? Kaya kapag ginawa mo yun mga kapatid, hindi ako nagsabi, ang Panginoon ang nagsabi, kapag ikaw dahil sumusunod sa salita ng Diyos, mas mapalad ka pa kaysa kay Maria. Higit na mapalad, sabi. Higit. Sabi di ba isang babae, mapalad. Ang babae nagsilang sa'yo, sabi ng Panginoon, tama. Pero higit o mas mapalad o pinagpala ang taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kamusta ka, kapatid ko sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ikaw ba'y nakikinig lang? O ikaw ay nakikinig at sumusunod sa mga pangangaral ng salita ng Diyos na iyong napapakinggan dito sa church? Amen. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, marahil hindi mo ito gusto yung pangangaral ngayong gabi. Dahil ang alam nating kwento at diwa ng Pasko, di ba? Yung pag-ibig, pag-asa, kasiyahan. Tama ba? Biglang dito na iba. Ay, ganun pala. Amen? Mga kapatid, itong pinangaral ko ngayong gabi ang kabilang banda. Nang ipanganak ang Panginoong Hesus dito sa mundo, siya ay nagpakababa. Siya ay naglingkod. At siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun ang mga aral na tinuturo niya sa bawat isa na nagdiriwang ng Pasko. Lalo na yung service, maganda yun. Kaya ka nangihina, masyado ka kasi nakafocus sa sarili mo. Mag-focus ka sa iba para lumakas ka. Sino ba yun? Sila Brother Joseph galing sa ospital nung nakaraan. Amen. Sabi ni Brother Joseph, amen. Hallelujah. Pastor, grabe sa ospital. Amen. Awang-awa ako sa mga tao doon. Grabe pala yung kalagayan nila kaysa sa kalagayan ko. Yun nga, kapag sinip mo yung focus mo sa iba, ay grabe. Meron pa palang mas matindi ang pinagdadaanan kaysa sa akin. Kaya sinong gusto mong yung sumaya ka ngayong Pasko? Amen. Maglingkod ka. Amen. Hindi puro tanggap, magbigay ka. Amen. Tama ba? Kaya sumisimang, walang nagbigay. Wala man lang nakaalala. Ayan, di ba? Ayan, sira, Pasko. Tama ba? Amen. Amen? Hallelujah. Sabi ni Pablo, ito ni aking panghuling text sa Philippians 2:5, magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Let this mind be in you. Amen? Kasama ito sa ating main text. Ito yung verse 5. Let this mind be in you. Mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, let this mind be in you. Magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad ng kay Kristo Jesus. Kaisipan ng pagpapakumbaba. Amen? Kung ikaw ay merong matatanggap ngayong Pasko, amen, hindi mo kailangan ipagmalaki, ipagmataas, ipag-inggit sa iyong kapitbahay. Amen po ba? Amen. Ipopost sa social media. Merry Christmas. Ang daming ampaw. Amen? Kaisipan ng pagpapakumbaba, kaisipan ng paglilingkod, kaisipan ng pagsunod. Ngayong gabi mga kapatid, ang Pasko hindi lang pag-ibig, hindi lang kagalakan, hindi lang pag-asa. May ibang aral na tinuturo ang ating Panginoong Hesus nang siya'y maparito. Amen po ba? Amen. Humility, service, obedience. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, dapat magkaroon tayo ng gano'n. Amen po ba? Amen. Ngayong gabi, palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magsiyong lahat. Praise God. Suriin ang iyong sarili. Ako ba'y nagpapakababa, nagpapakumbaba, o nagmamataas? Ako ba ay naglilingkod? O ako ang pinaglilingkuran? Ako ba ay sumusunod? O ako ay sumusuway? Praise God. Let this mind be in you. Lessons from Jesus' birth. Praise God. Meron po bang first time? Ngayong gabi, amen, ang gabi mong ating Panginoon, hallelujah, si
Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hallelujah, meron man ngayong gabi backslider, tumalikod sa ating Panginoon. Hallelujah, pwede mo rin taas ang iyong kamay. Kasamahan ka namin dito sa panalangin. Meron po ba first time ngayong gabi? Thank you, Lord. Backslider. Kung wala, hallelujah, tayo mag-altar call. Hallelujah, nakita natin, merong halimbawa na pinakita ang Panginoon ng siya'y naparito sa mundo. May kapakumbabaan, naglilingkod, at sumusunod. Binubuksan po natin ang ating altar, tayo manalangin sa ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Salamat sa mga aral. Hallelujah. Na iyong itinuro sa amin ngayong gabi. Hallelujah. Merong ibang side. Merong kabilang banda. Amen. Ang Kapaskuhan. Praise God. Ang Pasko'y kwento ng pagpapakumbaba. Kwento ng paglilingkod at kwento ng pagsunod. Hallelujah. Na ginawa mismo ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya ay Diyos, pero hindi niya itinuring ang kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Amen. Siya ay nagpakababa. Amen. Na parang isang alipin, siya ay naglingkod at siya ay naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat. Sabay-sabay nating awitin. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Purihin, pasalamatan. Purihin natin ang ating Panginoon.
Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Madaling tandaan, humility, service, obedience. Hallelujah. Yung mga bagay, yung mga gawain, yung mga katangian na yon, amen, yun ang patunay, mga kapatid, na nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Na si Jesus nga ang ating Panginoon. May kapakumbabaan, amen, dahil sabi kayo na yun ay mga kaisipan ni Kristo. Kapakumbabaan, naglilingkod, sumusunod. Hallelujah. Ngayong gabi, tayo ay manalangin. Hallelujah. Request ko si Brother Joseph. Brother Joseph, closing prayer tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong pangangaral ngayong gabi. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagtutuloy, O God, sa aming mga likong gawain, Panginoon, O God. Naway kami maging masunurin, Panginoon, O God, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, O God, sa iyong kabanalan, O God, Panginoon. Bawat kaluluwa, Panginoon, na yung dinala dito, Panginoon, piniligtas, Panginoon, na pinalakas, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangangaral, Panginoon, O God, na patuloy na nagtutuwid, Panginoon, nagpapalakas, O God, nagmumulat, Panginoon, O God, sa aming mga puso at aming mga isip, Panginoon, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ito po ang tunay na kahulugan ng Pasko, Panginoon. Ang iyong pagsilang, Panginoon, at ang iyong pagliligtas sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupuri at sinasamba. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan na Jesus sa aming amang banal. Amen. Amen.